Sa video na ito, matututunan natin kung paano iguhit o sketch ang graph ng polynomial function ng mano-mano. Ipapakita ko ang 4 na case ng iba't ibang polynomial upang maikumpara at mas maunawaan natin ang kanilang pagkakaiba. Sa video na ito, tatalakayin din natin ang end behavior ng polynomial function. Aalamin natin kung paano nakakaapekto ang degree at ang sign ng leading coefficient sa itsura ng graph sa magkabilaang dulo. Para magawa ito, kailangan muna nating alamin ang ilang mahalagang bahagi. We need to identify the following: the leading term, whether it is positive or negative, the degree, the end behavior, the number of turning points, the x-intercept, the point on the x-axis, y-intercept, and point on the y-axis. Kapag nakumpleto natin ito, madali na nating maipapakita ang itsura ng polynomial graph. Mahalagang mapag-aralan natin ang end behavior of a graph upang maunawaan kung paano nagtatapos ang graph sa isang polynomial function sa magkabilaang dulo. So meron tayong left and right. So paano ito nag-uumpisa sa left at nagtatapos sa right? So ito yung tinatawag nating end behavior of a graph. The degree of the polynomial along with the sign of the coefficient of the term with the highest power will tell us about the left and right hand behavior of a graph. So sa pamamagitan nito, mas madali na nating mahuhulaan ang hugis ng graph at mauugnay ang degree at leading coefficient sa itsura nito. Para mas madaling maintindihan, narito ang case number 1. Y equals 2x cubed minus 7x squared minus 7x plus 12. Or, in factored form, kapag pinactor natin ang polynomial na ito, ay magiging y equals 2x plus 3 times x minus 1 times x minus 4. So dito, para ma-graph natin itong polynomial function, kailangan nating malaman kung ano ang kanyang leading term. So ang leading term nito ay 2x cubed at ito ay positive. And ang degree ng polynomial na ito ay 3 at ito ay odd. And ang end behavior, kapag ang leading coefficient or leading term ay positive at ang degree ay odd, ang end behavior ng graph natin sa left ay falling at sa right ay rising. Now, pagdating naman sa number of turning points which is n minus 1, kung ano yung n natin o yung exponent natin, magma-minus 1 lang tayo or magsusubtract lang tayo ng isa. Therefore, we have 3 minus 1. So, 3 minus 1 equals 2. Ibig sabihin, meron tayong dalawang turning points or dalawang curve lines. Ang x-intercept natin sa first factor, we have 2x plus 3. Ito ay negative 3 over 2 or negative 1.5. Now, sa second factor natin, x minus 1. So, ang x-intercept natin ay positive 1. Next, sa last factor natin na x minus 4, ang x-intercept natin ay positive 4. And then, ang points nito on the x-axis ay may value ang x at 0 ang y. So, we have negative 3 over 2, 0. Next, positive 1, 0, and positive 4, 0. So, ang y-intercept naman ay 12, which is yung constant, yung walang kasamang variable. At ang point nito sa y-axis ay 0, 12. May value ang y pero 0 ang x. Since na-identify na natin ang degree, ang coefficient, ang end behavior, at ang number of turning points, okay, summarize natin sa case number 1, ang polynomial degree natin ay 3, which is odd number. At ang leading coefficient natin ay positive 2. So, kapag ang polynomial degree natin ay odd at ang leading coefficient natin ay positive, ang end behavior ng graph ay magsisimula sa left, which is falling, and then ang right hand natin ay rising. Kung i-sketch natin ay ganito ang itsura. Fall sa left, rise sa
right. So, ito ang graph ng ating polynomial function. So, kung makikita natin dito sa graph, ang mga points ay dumaan sa x-intercept na negative 3 over 2, which is negative 1.5, and dumaan siya sa y-intercept na positive 12, and x-intercept positive 1, and another x-intercept positive 4. So, ang end behavior ng graph natin dito sa may left side ay falling, pababa. But doon sa right side natin, ito ay pataas. So, sa case number 2, ito ang ating polynomial function. Y equals negative x raised to 5 plus 3x raised to 4 plus x minus 7x squared plus 4. In factored form, ito ay y equals negative the quantity of x plus 1 square or the square of x plus 1 times x minus 1 and the square of x minus 2. So again, para ma-graph natin itong polynomial natin, kailangan nating alamin kung ano ang leading term. So ang leading term natin dito ay negative x raised to 5. And it is negative. Again, ang leading term natin ay negative. And ang degree ng polynomial natin ay 5, which is odd number. Now, kapag ang leading term natin ay negative, ang degree ay odd, ang end behavior natin ay rising, falling. Ibig sabihin, rising, papataas sa may left side at pababa sa may right side. And ang number of turning points ay n minus 1, which is, ang n natin ay 5, which is yung degree, minus 1 equals 4. So, ang number of turning points natin or kung ilang liko ang graph natin ay 4. Next, ang aalamin natin ay ang x-intercept. So, ang x-intercept natin ay we have square of x plus 1. X-intercept is negative 1. Next, x minus 1. Ang x-intercept natin ay positive 1. Next, x minus 2. Ang x-intercept natin ay positive 2. And points on the x-intercept natin, we have negative 1, 0. Next, positive 1, 0. And positive 2, 0. Again, sa x-intercept, ang may value lang ay ang x. At ang y-coordinate ay 0. So, ibig sabihin, dito dadaan ang graph natin. Then, sa y-intercept, ang y-intercept natin dito ay 4, which is yung constant, yung walang kasamang variable. And points on the y-axis, ang x-coordinate natin ay 0 at ang may value is yung y, which is 4. Okay, since alam na natin kung ano yung mga information na ito, madali na natin siyang i-graph. So, sa case number 2 naman ng polynomial natin, okay, ang degree ng polynomial natin ay 5, which is odd number. Ang leading coefficient natin ay negative 1. So, ang leading coefficient natin ay negative 1. So, kapag ang polynomial degree ay odd at negative ang coefficient, ang behavior ng graph natin sa left side ay rising, papataas. While ang behavior ng graph natin sa my right side ay falling, pababa. We have rising, falling. So, kung i-sketch natin, ganito ang magiging itsura. Nagsisimula siya sa right side na pataas and then mag-i-end siya sa my right side na pababa. Case number 2 polynomial function natin, ito ang kanyang graph. So, kung matatandaan natin, ang x-intercept niya ay negative 1, then y-intercept niya is positive 4, and another x-intercept which is positive 1 and positive 2. So again, ang itsura ng graph natin ay rising, falling. Nag-start siya sa left ng rise or papataas at nag-end siya sa may right side ng pababa. So, now, let's have the case number 3. So, ang polynomial natin dito ay y equals x raised to 4 minus 7x squared plus 6. We go. Kung isusulat natin in factored form, it is y equals x times x plus 3 times x minus 1 times x minus 2.
Okay, so para ma-graph natin ito, kailangan natin kunin lahat ng information. So, leading term. Ang leading term ng polynomial natin ay x raised to 4. Ito ay positive. Ang degree ng polynomial natin ay 4. Ang 4 ay even number. So again, kapag ang leading term natin ay positive at ang degree ng polynomial natin ay even, ang magiging itsura ng graph natin, ang end behavior ay rising, rising. Ibig sabihin, papataas sa left, papataas din sa right. Mag-i-start siya sa papataas and sa right side, mag-e-end siya sa pataas. And ang number of turning points nito, since we have n minus 1, ang n natin dito ay yung degree which is 4. 4 minus 1 equals 3. Ibig sabihin, mayroon tayong tatlong curve. And ang x-intercept natin ay we have x is 0. Then we have the x plus 3, x-intercept negative 3. Next, x minus 1, we have positive 1. X minus 2, we have positive 2. And points on the x-axis, we have 0, 0, negative 3, 0, 1, 0, positive 2, 0. Okay, again, pag sinabi nating x-intercept, ang may value lang dito ay yung x-coordinate. Ang y ay 0. Next, ang y-intercept natin ay 0. Okay, kasi wala po tayong constant. Kung nag-set tayo ng value ng x which is 0, pag sinimplify natin, ang y-intercept natin ay 0. So, ano ang points natin on the y-axis? It is 0, 0. Here we go. So, sa case number 3 natin, ang polynomial degree natin is 4, which is even number. While ang leading coefficient natin ay positive 1, which is positive. Okay, kung i-describe natin ang end behavior ng graph kapag ang leading term natin ay positive at ang degree ay even, ang magiging itsura ng graph natin ay rising, rising. Ibig sabihin, papataas sa left at papataas din sa right. At kung i-sketch natin ang graph natin, ganito ang magiging itsura. Okay, again, papataas sa left side, papataas din sa right side. So, ito yung graph ng ating polynomial sa case number 3. So, again, kung matatandaan natin, ang mga x-intercept niya ay negative 3, 0, positive 1, and positive 2. And ang y-intercept din natin ay 0, 0. Now, let's have case number 4. So, ang polynomial natin dito ay y equals negative x raised to 4 plus 2x cubed plus 13x squared minus 14x minus 24. So, sa factored form, it is y equals negative times x plus 3 times x plus 1 times x minus 2 times x minus 4. So, para ma-graph natin itong polynomial natin, kailangan nating malaman ang mga information na ito. So, ang leading term natin ay negative x raised to 4, which is negative. And ang degree ng polynomial natin ay 4, which is ito ay even. So, ang end behavior ng graph natin, kapag ang leading term ay negative at ang degree ay even, ito ay falling, falling. Falling sa left at falling sa right. So, number of turning points natin ay n minus 1. Kung ang n natin, at which is the degree, ay 4 minus 1, then the answer is positive 3. So, ibig sabihin, mayroon tayong 3 curves. And ang x-intercept ng polynomial natin ay negative 3, which is x plus 3 ay negative 3, and x plus 1 ay negative 1, and x minus 2, positive 2, and x minus 4 ay positive 4. So, eto yung mga x-intercept natin, at ang points on the x-axis ay negative 3, 0, negative 1, 0, positive 2, 0, and positive 4, 0. At ang y-intercept natin ay negative 4. At ang points on the y-axis natin ay 0, negative 24. So, sa case number 4 natin, ang polynomial degree natin ay 4, which is even.
ang leading coefficient natin ay negative 1, which is, again, leading coefficient negative. So, ang magiging behavior ng graph natin, left and right, sa left ay falling at sa right ay falling. Parehong pababa. Kung i-sketch natin, ganito yung magiging itsura. So, kung i-graph natin ang case number 4 polynomial function natin, since ang x-intercept niya ay negative 3, negative 1, positive 2, positive 4. At ang y-intercept ay negative 4. So, ang end behavior ng graph niya ay falling, falling. So, ngayon naman sa-summarize natin ang case 1 to case number 4. So, ang degree ng polynomial at ang leading coefficient ang nagtatakda ng magiging itsura ng graph sa magkabilaang. Kapag odd ang degree at positive ang coefficient, ang graph ay pababa sa kaliwa at pataas sa kanan. Kapag odd ang degree at negative ang coefficient, ang graph naman ay pataas sa kaliwa at pababa sa kanan. Kapag even ang degree at positive, parehong dulo ay pataas or magkabila ang dulo ay pataas. So kapag even ang degree at negative ang coefficient, parehong dulo ay pababa. So sa madaling salita, may kinalaman ang degree at ang leading coefficient para malaman natin ang end behavior ng ating polynomial function. Kung ano ang magiging itsura ng graph. Now, it's your turn. Try to answer the following. Here we go. And that's all for now, and thank you for watching. So please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.